So good evening po ulit sa ating lahat. Naranasan na po ba natin na pumunta sa isang lugar na wala tayong kasama? Ano po ang nangyari? Nagkandaligaw-ligaw ba tayo or nakapunta tayo sa pupuntahan natin? Okay ba minsan na mag-isa? Okay din ba minsan na mayroong kasama? Nga po. So, ngayong gabing pong ito po ang ating pag-aaralan. I titled this Walk with God. Subtitle po, Never Walk Alone. So, yan po ay kinuha sa mga kanta, kasi habang kinakausap ko ang Panginoon, Lord, ano pa yung i-share sa kanila patungkol dito sa pag-aaral sa leadership? Ano pa yung mga fundamentals na pwede naming aralin bago kami pumunta doon sa mga mentoring na pag-aaral? So, God in part po na nailagay po sa aking puso 'to, na-impress ng Holy Spirit sa puso ko na ito ibahagi sa inyo. Kasi po 2 years ago, lumipat ako dito sa apartment na 'to, na ano ko po yung kanta na Walk with You. Yung pinlay ko po kanina na kanta, yun po ay alarm ko. Kasi doon ako pinapaalalahanan ng kanta na yun na every moment pa lang, every day pa lang na bumukas na ang tawag dito, ang mga mata ko, I need to talk to God. So yung kanta po na yun nagre-remind sa akin na I need to walk with God daily. So yun po yung sinabi din natin Jassel na favorite niya. So yun po yung inspired itong pag-aaral natin sa mga kanta ngayon. So walk with God, ito po ay napaka-fundamental. Ay titles po na ito ay Never Walk Alone. Kinuha po yan sa Deuteronomy 31:6 nung last week, Matthew 28:20, at saka Hebrews 13:5. So, yan po. Katulad po ng kaninang opening natin, maganda ba na tayo ay lumalakad mag-isa or magandang lumalakad tayo na mayroong kasama? So, sa Deuteronomy 31:6 po, familiar na po ito sa inyo. Bibigay lang po ulit natin yung pinaka-background nito. Si Moises po ay nagpapaalam na, katulad nung nabasa natin Jassel last time, siya po ay nabuhay 120 years at siya po ay humaharap na sa kapulungan ng mga Israelites. Nasa Book of Deuteronomy po, diyan sa chapter 31 na yan, nagpapaalam na siya kasi hindi na siya magpapatuloy sa lupang ipinangako ng Panginoon. So kaharap niya po yung mga leaders diyan at kaharap niya din si Joshua. Ngayon bago po iharap ni Moises si Joshua sa Moses si kapulungan, Joshua sa kapulungan. siya po ay Tapos, nagsalita na ang sabi niya po dito, pabasa ulit ako Ate Jassel no nakikita mo sa screen. Deuteronomy 31 verse Deuteronomy. 6. Deuteronomy Okay. 31 verse 6. Mhm. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Ayan, salamat po. So makikita po natin dito ang sinasabi po ni Moses bilang leader ng Israelites. Sinasabi niya sa kapulungan ng mga leaders at kay Joshua, do not be afraid or terrified. Bakit? Anong dahilan? For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Ito din po yung sinasabi ng Panginoon Yahweh sa kanyang mga alaga, sa kanyang bayan nung sila po ay nasa ilang at sila po naisulat po yan sa Leviticus. Leviticus 26 po, verse 12, sinasabi diyan, and I will walk among you and will be your God and you shall be my people. Dito po nakita na natatangi ang bayang Israel kasi ang sumasama ang Diyos sa kanila. Ang pangako ng Panginoon, I will be your God and you shall be my people. I will walk among you, sabi ng Panginoon. At sabi ni Moses, pinalala niya po dito sa Deuteronomy, for the Lord your God goes with you. Yan po yung pinag-aralan natin nakaraan. He will never leave you nor forsake you. Ano ang experience kapag
lumalakad ka na may kasama. Di ba po? Naranasan mong hindi mag-isa kasi may kasama ka nga. Two is better than one, sinasabi po sa Proverbs. At marami pong mga Bible character na sinamahan ang Panginoon during the Old Testament and the New Testament. Sa Old Testament po, ang pinaka-familiar po na lumakad kasama ang Panginoon ay si tawag dito sa pinaka-old pa lang po, di ba po, sa Genesis chapter 5 verse 20 to 25, sinasabi po dito yung buhay ni Enoch. Kung kilala niyo po si Enoch, siya po ay isa sa mga lingkod ng Diyos na nawala na hindi na po namatay, katulad ni Elijah. So, ang sabi po dito sa verse 23 ng chapter 5 ng Genesis, so all the days of Enoch were 365 years. So, 365 years pong nabuhay si Enoch. Ang sabi po dito, and Enoch walked with God sa verse 24, and he was not, for God took him. Hindi po siya namatay physically kasi kinuha siya ng Panginoon. Pero maganda po yung sinasabi dito, and Enoch walked with God. Kasi po dun sa pangyayari na siya ay mawawala na, sabi po dito yung parang yung sinasabi po dito sa pangyayari na ito, na saan yung bahay mo? Sinasabi niya dun sa kasama niya. Tapos sabi ng kasama niya, isasama kita kung saan ako naroroon. At doon po napagmasdan or hindi na nakita si Enoch kailanman. Pero po dito sinasabi po nung talatang ito, verse 24, and Enoch walked with God. Ngayon, mari mo matanong, Kuya Arvin, hindi naman ako si Enoch. Sasamahan ba ako ng Diyos? Di ba po maaaring matanong natin ng ganon. Katulad din ni Joseph. Di ba si Joseph po na lingkod ng Panginoon, marami pong nangyari sa kanya, dumaan siya sa mga darkness, pinagsamantalahan siya or frename siya ng asawa ni Potiphar. Di ba po, maraming pinagdaanan si Moises, nakulong siya, ay, si Joseph, nakulong siya lahat-lahat. Pero po mayroong isang natatangi po doon na principle na maaari nating matutunan. Anong sinasabi doon? Sumasa kanya ang Diyos. For God was with Joseph. So doon po natin makikita yung kahalagaan na meron tayong kasama. We need to walk with God every day ng ating buhay. Hindi lang every year, hindi lang every month, every day, at hindi lang every day, kundi every moment ng buhay natin. So, yan po yung kaganapan na kasakasama natin ang Panginoon. Matandaan po natin sa mga taga-TLTM po, meron po tayong panimulang aralin na ginawa si Ate Arlene before. Meron pong title doon na Buhay na Kasama ang Diyos. Natandaan nyo yon? Natatandaan nyo pa ba yon? Yun po isa sa mga panimulang aralin natin sa Discipleship 101. Buhay na kasama ang Diyos. Merong kasama ang Diyos doon sa harapan, tapos nagbabasa tayo sa John, sa aklat ng 1. Ate Jacel, do you still remember that title po? Kasama ang Diyos. Yes, natatandaan natin yan kasi meron pa tayong mga copy niyan. Kasama ang Diyos or buhay na kasama ang Diyos. Yun po yung napakahalaga na ating maunawaan sa gabing ito. Maaring iba sa inyo ay familiar na to or narinig ko na yan, refresher na lang sa akin yan. Pero ang mahalaga po na matandaan natin na ang Bible po, ang message, hindi po nagbabago. Paulit-ulit lang siya kasi po nasa repetition, nasa pag-uulit po para ma-retain or maisulat sa ating kaisipan at sa ating kalooban. Di ba po? Kahit nung nasa elementary tayo yan, paulit-ulit yan. Addition, subtraction, division, multiplication. Sa salita po ng Panginoon, hindi din nagbabago ang message. Lalo lang lumiliwanag sa atin ano yung mga sinasabi ng mensahe ng Panginoon. So, I believe po ngayong gabing ito ay patuloy tayong enlighten ano yung experience na kasama ang Diyos. Kasi po, hindi questionable kung ikaw ay Kristiyano, kasama mo ang Diyos. Katulad po nung sinasabi sa 1 Corinthians 3:16, kailan nangyari na kasama mo ang Diyos? Ang sinasabi po doon sa 1 Corinthians 3:16 na hindi ba ninyo alam na kayong mga templo ng Diyos at ang banal na Espiritu ay sumasa inyo? Doon po sa pangyayari na yun, makita po natin kapag ikaw ay born again,
ikaw ay meron ng relasyon sa Panginoon at kasakasama mo siya sa bawat sandali ng iyong buhay. Buhay na kasama ang Diyos. Sa part po ng Diyos, wala po tayong pwedeng i-question. Pero sa part mo, questionable. Aware ka ba na namumuhay kang kasama ang Diyos? Aware ka ba na hindi ka iniiwan ng Diyos? Or baka pag nasa mabibigat ka ng pagsubok, nako-question mo na, Lord, bakit mo naman ako pinabayaan? I will say this po, baka makalimutan ko na mamaya. Habang minumuni-muni ko to kaya nagtatrabaho ako, na-remind sa akin ng Panginoon, bilang mga Kristiyano, walang isa man sa atin ang may karapatan na magtanong, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Wala po. Walang isa man sa atin ang maaaring magtanong sa Diyos. Kahit na sa mabibigat tayong pagsubok at problema ng buhay, walang maaaring magtanong sa atin ng bakit mo ako pinabayaan. Sino po yung maaaring magtanong? Sino yung authorized lang na nagtanong nun? Ang Panginoong Jesus. Nung siya'y nasa krus ng Kalbaryo. Isa sa mga 7 last word niya, Ilay, Ilay, laba sa baktani. At ang sabi po doon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Siya lamang po yung yung katangi-tangi at karapat-dapat na magtanong ng tanong na yon. Dahil nung time na yon, ang presensya ng Panginoon, iniwan siya dahil yung kasalanan na dinadala ng Panginoong Hesukristo, hindi kayang tingnan ng Ama na nasa langit. Dahil siya po ay banal, siya po ay pure, at doon po naranasan na experience ni Jesus ng pagsama at ang presensya ng Diyos ay umalis sa kanya nung time na yon. Pero tayo bilang mga Kristiyano po, never ever natin pwedeng questionin na iniwan tayo ng Panginoon. Kasi ang tanging naka-experience lang po noon ang Panginoong Hesukristo. Hindi ko po alam kung nag-agree kayo doon, pero kausapin nyo din po ang Panginoon sa pangyayari na yon. Never walk alone. We need to walk with God daily. So sinasabi po niya dyan, for the Lord your God goes with you. Si Moses lang po ang nagsasalita dito, no? He will never leave you nor forsake you. Second verse po natin sa Mateo 28 verse 20. Pabasa nga muna ng nasa screen, Ate Ivy. Matthew 28 verse 20, and surely I am with you always to the very end of the age. Yan. So ito po ay kilala bilang Great Commission. Ang nagsasalita po dito, sino? Ang Panginoong Hesukristo. Sa Great Commission po, go and make disciples, sinasabi sa verse 18, ipangaral mo, ituro mo ang salita ng Panginoon at gumawa kayo ng mga alagad ko sa lahat ng bansa. Ganun pa man, kahit ibinigay po ang Great Commission or yung mandato ng Panginoon sa kanyang mga alagad, nagbigay po siya ng assurance. Ano ang assurance niya? And surely, yun po ay assurance. Assurance ng Panginoon, ang presensya niya ay sumasama. Surely, I am with you always to the very end of the age. Kasi pong sinasabi ng Panginoon sa Acts 1:8, na ang Holy Spirit ang sumakanila at isusugo sila to the very end of the earth. First in Jerusalem, second in Judea, tapos sa Samaria, pero ang sabi po doon, to the very end of the earth. Pero ang pangako ng Panginoon dito, kahit sa katapusan ng mundo, kasakasama ng mga alagad ang Panginoon. Sa paanong paraan, nung ang banal na Espiritu Santo ay naipagkaloob na sa kanila. Doon po yun, yung kaganapan po na yun, doon sa Pentecostal. Doon po sa araw ng Pentecost po sa Acts chapter 2. Kaya po dito makita po natin na ang presensya ng Panginoon, mismo ang presensya ng Panginoon, ang kanyang assurance. Doon po natin makikita na every moment, di ba katulad nung kinakanta kanina, every moment. Anong ibig sabihin ng every moment na yon? Magbigay lang tayo ng maikling testimony po. Din sa every moment po, may experience ako na during nung nandiyan ako sa Pilipinas noon, nag-apply ako sa call center, 14 times hindi ako natanggap. Yung 14 times na yon,
nakakababa ng ng pagkatao yon kasi 14 time kang na-reject. 14 times akong na-reject. During at that time po, umiiyak ako sa MRT, sa LRT, sabi ko, Lord, paano ba 'to? Kasi ang gusto ko lang naman makapagtrabaho ako para mabayaran ko yung mga utang ko. Merong pangyayari na tumutulo yung bubong ko, binabaha ako, Batidolly natatawa ka. Yan yung mga experience ko noon. Naluluha na lang ako pero sabi ko, Lord, alam kong kasama kita. Na-hold up ako sa Makati, gabing-gabi na yun, pumasok ako, pero nakipag-usap ako sa Panginoon. Nasa bus ako noon, nakuhaan ako ng cellphone, pagod na pagod ako, kinausap ko ang Panginoon. May pangyayari na sumakay ako ng bus, nakapunta ako ng Laguna, nawala sa oras kasi di ko namalayan yung oras nakatulog ako. Pagbalik ko, habang nasa journey ako noon, kinakausap ko ang Panginoon. Nag-test ako sa Korean class, nag-medical ako, lahat ng mga pangyayari sa buhay ko po. Yung natutunan ko nung simula na naging Kristiyano ako, yung every breath ng buhay mo, every moment ng buhay mo, hindi ka iniiwan ng Panginoon at hindi kanya pinapabayaan. Pero, I mean, sa part ng Panginoon, hindi yun questionable. Pero ang tanong, sa part mo, kasi yung part mo, questionable. Gaano ka ka-aware sa presensya ng Panginoon? Gaano ka ka-sensitive sa presensya ng Panginoon? Talaga bang na-experience mo na every moment ng buhay mo, sinamahan ka ng Panginoon? Na every journey ng buhay mo, whether sa failure man, or sa katagumpayan, whether sa mga maraming problema at malalaking problema, kaysa doon sa karangyaan o walang problema, talaga bang na-experience mo yung pagsama ng Panginoon? Maaaring iba sa inyo po, paulit-ulit na 'to, nitong mensahe na 'to na napapakinggan niyo, pero po ang gusto natin iparating sa gabing ito, pagbabago ng buhay. Dito po natin makikita na katulad ng mga na-experience ng mga tao sa Old Testament and New Testament na sinamahan sila ng Panginoon, gano'n din po yung presensya ng Panginoon na gusto niyang ipaalala sa atin. Available ang presensya ng Diyos 24/7, 365 days sa isang taon. Sa part again ng Diyos, hindi po yun questionable, yung pagsama ng Panginoon. Pero sa part mo, kinausap mo ba siya? Kinakausap mo ba siya? Or ginagawa mong last resort ang Panginoon? Sa paanong paraan na naging aware ka sa presensya ng Panginoon? Hindi ba sa prayer? Hindi ba sa daily na pagbabasa mo ng salita ng Panginoon? Hindi ba sa time na kumukonekta ka sa Kanya? Kahit nasaan ka, pwede mong kausapin ang Panginoon. Kasi po ang part natin, sa part natin, malaking kinalaman at questionable. Talaga bang naka-in-tune ka sa presensya ng Panginoon? Aha, aha. Last verse po natin sa gabing ito sa Hebrews 13:5 po. Ito po ay nag-echo sa kanyang mga pangako dito. Pabasa ako Rod nung Hebrews 13:5, nakikita mo si screen kasama na yung mga reflection. Hebrews 13:5. Never will I leave you, never will I forsake you. God's unwavering commitment, freedom from worry, never alone, rest in His faithfulness. Ayan, thank you. So katulad po nung sinasabi po dito sa Hebrews, alam niyo po itong Hebrews sa pagtatapos po ng pagbabasa namin nitong nakaraan, ito ay kahapon, Hebrews 13, kasi nasa James 1 na kami ngayon. So, sa Hebrews po, ang paalala po dito ng Panginoon sa verse 5, sabi niya po sa taas, kasi putol na po yan. Ang sabi niya po, let your conduct be without covetousness, and be content with such things as you have. Maging kontento kayo sa mga bagay na meron kayo. Kasi ang pangako ng Panginoon, for He Himself has said, siya po ang nangako, never will I leave you, never will I forsake you. Di ba po yung experience na mailagay ng Panginoon yung pangalan niya na sinasabi niyang I. Kasi po siya ay the great I am. Pero yung sinabi niya po diyan na I,
siya mismo yung sumasama sa atin. Kaya sa mga reflection po natin, ito po yung pangako ng Panginoon na hindi po nagbabago. Hindi nagbabago meaning to say, hindi lang available ang presensya ng Diyos sa part na nagagawa mo yung kanyang kalooban, kundi kahit sa part na nagfe-fail ka bilang lingkod ng Panginoon. Ang pangako ng Diyos, hindi kanya sasamahan. At ang nangako sa atin ay faithful. Kaya pwede din tayo magpahinga doon sa kanyang ipinangako. Ano pa? Nararanasan po natin yung kahit may worry sa buhay, pero yung kalayaan, dahil alam mong hindi mo dinadalang mag-isa. Yung problemang meron ka, yung problemang meron ang pamilya mo, yung problema na dinadaanan mo sa spiritual journey mo, sa paglilingkod mo. Kaya po, you don't need to walk alone. Yan po yung mga madalas natin naririnig sa mga advocate po sa Pilipinas po. You don't need to walk alone. Di ba po sinasabi nila sa mga taong may depression, may anxiety, may mga mental condition po na nararanasan. Pero po sa atin bilang mga Kristiyano, pag sinabing never walk alone, ang dating po sa atin nun, hindi dahil sa mayroong tayong kasamang mga tao at hindi dahil sa may mga kasama tayong Kristiyano. Yes, na-appreciate natin yung fellowship ng mga kapatid sa pananampalataya, pero hindi po sila available 24/7. Gets nyo? Kahit gaano kagaling si pastor at kahit gaano kagaling ang preacher nyo, kung hindi nyo siya kasama kung hindi nyo siya pamilya, hindi nyo sila pwedeng iuwi sa inyong tahanan. Di ba po? Kahit nga kamag-anak mo siguro ang pastor at ang preacher, kahit nasa loob mo na siya ng kahit na kasama mo na siya sa tahanan, yung presensya po niya, may mga time na hindi siya available. Pero ang Holy Spirit na sumasama sa atin, di ba po, nagpapaalala sa atin sa pangako ng Diyos na never, kahit isang minuto at kahit isang segundo ng buhay natin, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Kasi minsan na-experience lang natin yung salitang, hindi ako pinabayaan ng Panginoon kasi hindi naman ako nagutom ng 1 taon. Hindi naman ako nagutom ngayong araw na to. Hindi naman ako pinabayaan ng Panginoon kasi meron pa naman akong sinusuot. Pero paano sa mga part na parang hindi mo na siya nire-recognize na sumasama siya? Kasi minsan po, madaling kilalanin ang Panginoon based on experience. Madali mo siyang maalala pag nandun ka sa mabibigat na pagsubok ng buhay, sa mga dagok ng buhay. Pero minsan kapag nandun ka na sa karangyaan, nandun ka na sa parang wala ka nang iintindihin, doon papasok yung part na hinayaan mo pa bang kasama mo ang Panginoon? Hinayaan mo pa bang ang presensya niya na sumasayo ay naging aware ka o naging sensitive ka sa pakikisama niya sa'yo? Or parang hindi mo na kita kailangan ngayon, Lord, kasi nasupply mo naman yung pangbuong taon ko na. Hindi mo na kita kailangan ngayon, Lord, kasi kaya ko naman na itong pinapagawa mo sa akin. Yun po, nandun po tayo sa context ng paglilingkod o sa paglilid natin. Ang instruction natin ang gagaling po sa ating master. Kaya kung hindi po natin or kung hindi po tayo sensitibo sa kanyang presensya at pakikisama, magkakamali tayo. Kasi minsan baka inaakala mo pinapagawa niya pero hindi niya pala pinapagawa. Yun po yung failure na maaari nating matutunan sa buhay ni King Samuel. Di ba po kung maalala natin si King Saul si King Saul po, si Saul sa Old Testament bago si David, ano po yung sinabi sa kanya ng Panginoon? Patayin lahat dun sa nasakupan na yon. Lahat, as in lahat, mga hayop, lahat pinapatay ng Panginoon during at that time para walang kasamaang matira sa lupain na yon. Pero anong ginawa ni Saul? Nagtira siya ng mga magagandang mga hayop. Kaya nung kinrompronta siya ni Samuel, yun po yung failure niya bilang leader. Dahil doon, at hindi lang doon pala, marami siyang pagkakamali na inakala niyang pinapagawa ng Panginoon pero hindi pala yun pinapagawa ng Diyos sa kanya.
dahil doon, yung anointing na ilipat kay King David. Marami tayong matututunan na sa umpisa nagsimula ng maganda, kasamang presensya ng Panginoon, pero dahil sa hindi nila pagiging sensitive sa presensya ng Panginoon, doon babagsak ang mga leaders. Kahit gaano kagagaling ang mga leaders, kung hindi tayo lumalago sa pakikisama sa Panginoon, sa fellowship natin sa Panginoon, babagsak at babagsak tayo. Kasi po nung nakaraan, pinag-aralan po natin yung pagkakaroon ng buhay na relasyon sa Panginoon. Having a vibrant relationship with the Lord. Relationship po yon. Meaning to say, ikaw bilang kanyang anak at siya bilang iyong ama. Or ikaw bilang lingkod at siya bilang master mo. Doon sa relationship po, wala nang question doon. Pero ang tanong, yung pakikipag-fellowship mo sa Kanya. Kaya po itong pag-aaral natin ngayong gabing ito, para po itong part 2 ng mga pinag-aralan na natin nung nakaraan. Itong foundational na teaching po na ito ngayong gabing ito, nagre-remind sa atin, God walks beside us. Pag sinabi pong besides us, sa tabi natin, sa gilid, sa kaliwa, sa kanan. Pag sinabi namang behind us, sa likod natin. Pero pag sinabing before us, nasa harapan natin. Kaya ang Panginoon, ang sinasabi niya sa Old Testament na pangako niya, I will go before you, behind you, and beside you. Meaning to say, yung parang napalilibutan ka ng presensya ng Panginoon. Pero ang tanong, gaano ka kasensitive like Elijah? Na ang mighty warrior ng Panginoon, ang presensya niya, ang mighty angels ng Panginoon ay sumasayo. Anumang sitwasyon meron ka. Ito po ay mag-empower po sa atin na anumang dinadaanan mo sa buhay, you don't need to walk alone. Kasi every step po ng buhay natin, o every step of the way po, kasama siya. Yung buhay na kasama ang Diyos. Buhay na kasama ang Diyos. Doon masusustain ka. Dahil anumang daraanan mong pangyayari dito sa buhay na ito, hindi ka pinapabayaan ng Panginoon. Yung strength niya, ang magiging strength mo, yung presence niya, 24/7, available, 365 days a year, yung faithfulness niya, yung katapatan ng Panginoon, hindi mo maranasang matakot. Meaning to say, kahit maramdaman mo yung takot, pero hindi ka ma-overcome ng takot. Dahil anong pangako niya? Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. At dumaan ka man sa tubig, hindi ka malulunod. Yun po yung palaging inaawit natin minsan, di ba po? Pero yung presensya ng Panginoon, ulit-ulitin lang natin na ito'y sumasama sa atin, anumang mga pinagdadaanan natin. Isa pa sa gusto nating i-point out, lately sa mga dinaanan kong problema at pagsubok, alam niyo po yung pangyayari na manghihina ka na, nanghihina ka na. Naranasan mo talagang nanghihina ka. Tapos, mapapaisip ka, alam mo yung gaano ka man kalakas o gaano ka man kahina. Kung hindi ka magbabasa ng salita, kung hindi ka makikipagtagpo sa Panginoon sa panalangin, anong lakas ang inaasahan mo? Every time po na nanghihina ako, laging nare-remind sa akin yung natutunan ko way back nung pandemic. Yung sinasabi po doon sa 1 Samuel po na David strengthened himself to the Lord. Anong ibig sabihin noon? Kahit pinakamalakas na lingkod ng Panginoon, mayroong pangyayari sa buhay natin na manghihina tayo. Pero ano yung lesson na matututunan natin sa buhay ni David? Natutunan niya na palakasin yung sarili niya sa presensya ng Panginoon. Kasi ito po yung pwede nating matutunan. Nanghihina ka na nga, tapos hindi ka pa kumakain ng salita ng Panginoon. Magpe-pray ka na lang pag kailangan mo siya or parang ginagawa mo siya na parang last na lang na result, last na lang na Lord, mag-usap na tayo mamaya pag natapos na tong medical ko, natapos na tong mga problema ko, natapos na lahat. Mamaya na kita kausapin, Lord. Parang pinipilit mo munang solusyonan lahat-lahat sa buhay mo bago mo siya kausapin. Hindi po yun ang picture ng paglakad kasama ang Panginoon.
Hindi po gano'n ang feature ng paglakad sa Panginoon. Ito pong Never Walk Alone na subtitle natin o yung Walk with God na title natin. Meaning to say, ang Panginoon with God walking beside you, every step secure po. Kaya yung pagtitiwala mo, yung katatagan mo na alam mong sinasamahan ka ng Panginoon. Lord, thank you. Kasi hindi ko kailangan mag-isa. I don't need to walk alone. And I choose not to walk alone. Dito po natin mare-reflect yung presensya ng Panginoon. He is with you always, even to the end of the earth, even to the end of the world. So dito po natin makikita na ang paglakad po nakasama ang Panginoon, pinapractice. Hindi po siya isang beses. Kasi po dun sa relasyon natin na tayo naging anak ng Panginoon, yun ay isang beses lang na nangyari kung tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo. Pero yung pakikipag-fellowship mo sa Kanya, ito po ay araw-araw mong ginagawa. Araw-araw mong pinipiling makipag-communicate sa Panginoon kahit anumang nangyayari sa paligid mo. Next week po, ibibigay natin yung experience ni Joshua. Paano niya na-conquer yung land. Alam ko parang pinangako ko sa inyo to na ito dapat yung pag-aaralan natin. Pero habang nire-ready mo yung pag-aaral, let God speak kung ano yung pinapasabi niya. Kasi po, ito pong tinitle natin ngayon na Never Walk Alone or Walk with God. Ito po ay isa sa mga pinaka-fundamental teaching na pwede nating i-embody or tawag dito, isabuhay bilang mga lingkod ng Panginoon o bilang mga leaders ng Panginoon. Kalimutan na natin lahat. Huwag lang yung pagkakaroon ng buhay na relasyon sa Panginoon at paglakad na kasama ang Panginoon. Dahil pag sinabi pong fundamental, meaning to say, susunod na lang yung mga iba. Isipin mo, Lord, paano ako mag-lead? Paano ako magiging matatag na leader? Paano ko kakausapin itong taong ito? Paano ko ika-counselin yung taong ito? Yun po ay nagsisimula sa relationship natin sa Panginoon. At yung relasyon na yon, kailangan ng fellowship. Natandaan natin yung pinag-aralan natin sa Relationship Masterclass. Every relationship, kailangan po siyang dinidiligan. Kailangan siyang winawater para lalong umuunlad, lumalago, at yung buhay na relasyon sa Panginoon. By that po, I will end muna dito. Next week will be the experience of Joshua. Ano yung mga experience ni Joshua? Bakit niyang sinabi na sinamahan siya ng Panginoon? So, pagpalain po tayo ng Panginoon and God bless.